Hello mga kababayan, magandang araw, kumusta po kayo? Kasama niyo po ngayon si Ka Eric sa isa na namang episode ng video analysis at video talakayan. Sa oras na ito, bibigyan po natin ng pagpapaliwanag at ng reaksyon itong mainit na umaapoy sa social media na mga banat na binitawan ni former COMELEC Commissioner Attorney Bing Guanzon, no? Ni Attorney Rowena Bing Guanzon. Hinggil po ito sa kanyang patutsada at birada hinggil sa pakialamero at feeling self-proclaimed talaga na political analyst itong si Boy Lamas. Iwan ko po kung anong nilamas niya, ha? Basta Boy Lamas ang tawag sa kanya. Itong si feeling mo ay revolusyonaryo dahil may AK-47 siya na bit-bit noong panahon ni Pinoy, no? Hindi man ito naging NPA, no? Kulukoy lang itong si Boy AK-47 Ronald Boy Lamas. At kaya nga po, tinatawag siya na BFF ni Risa Hontivirus. Kung ano po ang BFF, kayo na po ang maglagay ng meaning niyan. Basta sabi ni former COMELEC Commissioner Bing Guanzon, BFF, no? Or FUBU. Ano ang FUBU? Hindi ko po alam, ha. Yan ba ay for us by us? Hindi po. Iba po yatang meaning ng FUBU kapag ginamit mo kay Boy Ronald Lamas. FUBU. But anyway, seriously speaking, nag-react po at nag-atake itong si Boy Ronald Lamas at pati po ang mga Dilawan Pinklawan operatives na bayaran ni Marcos at nila Romualdez upang banatan sa social media si dating commissioner ng COMELEC, Attorney Rowena Bing Guanzon. Sa pagkakasangkot ni Attorney Guanzon, doon po sa issue sa may Makati sa Rockwell, kung saan po ay sinabi mismo ni Rowena Guanzon na siya ay nagkaroon ng konfrontasi dito po sa isang iniisip niya dati na unang insidente ay isang dayuhan, no? Looking to be like a Chinese foreign national. Pero hindi pa na-confirm kung ito ba ay Filipino-Chinese o Chinese na nakapag-asawa lang ng Pilipina. At ito ay tungkol sa insidente ng parang pinapaalis siya sa mall dahil lamang siya ay umubo o naubo sa malapit yata sa lugar o pwesto nitong sinasabing looking like a foreign national na Inchik or Chinese, no? Ang pagkakadescribe ni Attorney Bing Guanzon. At nakipagsagutan siya hanggang sa umabot yata na sa pagpapablatter sa pulis. At kaya nga lumaki na ang issue dahil marami na ang nakisakay. So ano po ang punto na gustong i-deliver ni Ka Eric? Una, si Attorney Bing Guanzon po ay senior citizen. So kung may nangyaring ganyan sa kanyang partikular na pagsasalaysay na naharas siya at siya po ay nabastos, then we have to give it to her, no? Kasi mukhang may mga testigo naman na nagpapatotoo na talagang nagkonfrontasi sa pagitan ni Attorney Bing Guanzon at itong si foreign national, allegedly. Pero ang ating pinupuntuhan ay ganito. Bakit sa tuwing may mga kritiko sa gobyerno ni Marcos na nagkakaroon po ng highlight sa social media o may mga partikular na insidente na nagkakaroon po ng mga kagaya ng nangyari sa Rockwell, Makati kay Attorney Bing Guanzon, ang tumitira at umaatake, no, para intrigahin, sulsulan ng mga malisyusong propaganda ay kung hindi ang mga Dilawan at Pinklawan, mga komunistang terorista na urban operatives ng CPP, NPA, NDF, no? Pero inililinaw po natin, itong si Ronald Boy Lamas, hindi po ito CPP, NPA, NDF. Ito po ay hilaw at pretensyosong komunista. Duwag na komunista dahil hindi rin ito nag-NPA, no? Hanggang
Mga urban operations lang dati ito nung kabataan niya. At paiki-iki 47 pang kulukoy, iwan ko kung kaya niya talagang paputokin yung AK-47 niya sa aktual na mga labanan, hindi man ito nag-NPA. But nonetheless, itong sila Ronald Llamas, itong sila Hontiveros, itong sila Lola Layla de Lima, they are considered as political mercenaries. Nagkataon lang na nakalusot bilang senador si Hontiveros, pero ang pinaka-nature o karakter ng grupo nila ay mga political mercenary. Pag sinabi pong political mercenary, binabayaran sila para mag-operate for the political vested interest ng nagbabayad sa kanila. Halimbawa po, dahil sila ay rabid at talagang naglalaway-laway para atakihin at wasakin ang Duterte political group, lalo na si former President Rodrigo Duterte at sina Vice President Sara Duterte. Kaya po, kung ano man ang mga pangyayari o mga sirkumstansya na pwede nilang birahin ang mga naninindigan laban sa gobyerno ni Marcos at ni Romualdez at i-associate nila sa mga Duterte, itong mga pink at dilaw na mga zumbis, kagaya ni Hontiveros, ni Boy Ronald Llamas na BFF ni Hontiveros, si Lola Layla de Lima at mga kabalahibo nila, todo atake kaagad yan. Todo birada, sapagkat yun nga ang pagkakadescribe ni Governor Chavit Singson sa kanila. Parang mga asong ulol, na kapag binayaran mo, tumatahol. Kapag malaki ang bayad, nagiging lalong ulol para mga gat, no? Parang si pambansang tagapagtahol ni Marcos na si Aling Claire Marites Castro. Okay? So expected po natin itong reaksyon nila Boy Llamas at ng kanyang BFF na si Hontiveros at mga kabalahibo nila to gang up, no, para pagtulong-tulungan na i-bash at banatan ng mga malisyusong intriga at propaganda laban kay Attorney Bing Guanzon, sapagkat yan po ang karakter ng mga political mercenaries. Ganyan din pong ginawa nila sa panahon ni Noynoy Aquino. Sila din po ang pangunahing political mercenaries noon upang atakihin ang mga kalabang politikal ni Noynoy, lalo na po ang pagiging bengatibo noon ng gobyerno ni Noynoy Aquino laban kay the late Justice Corona. At ginamit po itong grupo nila Boy Llamas, no, si Ronald Boy Llamas at ng kanyang grupo, no, kung bakit siya ngayon ay ginagamit naman ng si Marcos ay dilaw hindi naman talaga yan Marcos na may matino na paninindigan kung panggobyerno at pamamahala ang pag-uusapan, no? Dilaw na dilaw ang molde niya, sapagkat ang asawa niya, si Lisa Araneta, ay konektado sa mga dilaw at pula. Yung pula na mga komunistang terorista. Kaya hindi po katakataka. It is highly expected na itong sila Boy AK-47 Ronald Llamas ay igagang up nila ng propaganda attack si Attorney Rowena Bing Guanzon, sapagkat very vocal si Attorney Rowena Guanzon sa pagbubunyag ng mga katiwalian at mga iskandalo ng pangungulimbat at pangungurakot sa kaban ng bayan na nagaganap sa ilalim po ng pamumuno ni Marcos at nila Romualdez. At sila nga po itong itinuturo na mastermind ng the biggest crime in the political history ng Pilipinas, itong tinatawag na crime of the century, itong plunder of more than 1.4 trillion pesos na so-called flood control projects. Kaya, anuman po ang sirkumstansya na kinasasangkutan ngayon doon sa pangyayari sa Rockwell, Makati ni Attorney Bing Guanzon, ay talaga pong dudumugin ng mga trolls and mga political mercenaries ni Marcos at nila Romualdez, sapagkat ito po ang purpose kung bakit sila pinupunduhan, bakit sila binabayaran. Kaya tama lamang na ibunyag ito ni Attorney Bing Guanzon na itong si Ronald Llamas ay isang peke at adelantado at feeling
siya ang analyst ng pampolitikang sitwasyon sa Pilipinas, wala namang naniniwala sa kanyang mga pinagsasabi sapagkat lantad ang kanyang pagiging political mercenary and demolition job operator laban sa mga Duterte na siya po ang kanyang kinabubuhay. Klaro tayo dyan, ano? And then si Hontiveros, di BFF nga sila. Ang sabi ng iba, FOBO. Hindi ko alam ano pong meaning ng FOBO. Kayo na po ang maglagay ng meaning kung ano ang FOBO. Ang alam ko, brand yan sa garments and fashion na for us by us, no? Pero bakit naging FOBO si Ronald Boy Lamas at si Senator Risa Hontiveros? Tanungin natin si Attorney Rowena Binguanson kung ano pong kahulugan ng FOBO. Ang mga Gen Z o mga millennials, baka alam nila ang FOBO. Okay? Mga kababayan, hindi ko na po babanggitin dito sa live natin. But seriously, focusing on this, ang ibig pong ipakita dito that Marcos Jr. and Romualdez, they are able to maintain trolls. Ang trolls po, ginagamit ito sa social media para po magsilbi ng mga keyboard zombies, mangharas, mangbash, at magpalagana po ng mga peke na mga impormasyon at mga fake news na tinatawag. At magkaroon ng mga peke na accounts upang dumugin at dagsain ang social media to create a semblance na may public opinion sila. Pabor sa pananatili ng kabulukan na gobyerno ni Marcos at Romualdez. Yan ang trolls. Okay? Wala naman pong malaking pinagkaiba ang political mercenary and demolition job operators kagaya ni Boy Lamas, ni Ronald Boy Lamas at ng kanyang grupo. Yung grupo ng Akbayan, si Boy Ngiwi, no? Na bata-bata ni Hontiveros, si Lula Layla de Lima, at sina Cristina Conte at ang mga CPP, NPA, NDF. Urban operatives, walang pinagkaiba po ito. Pareho po silang nag-aantay na punduhan, bayaran, at gamitin upang wasakin ang pinakamalakas na sa tingin ng gobyerno ni Marcos at Romualdez na political threat sa kanila, ang Duterte Political Group. At sino pa man na naninindigan laban sa kabulukan at katarantaduhang nangyayari sa ilalim ng panggobyerno ni Marcos at Romualdez. Yun po ang purpose ng trolls, political operators, mercenaries, and ng mga demolition job operators. Walang pinagkaiba sa esensya. Magkaiba lang ang kanilang diskarte, pero ang layunin, ang purpose pareho. Wasakin, atakihin ang Duterte Political Group, and then pabanguhin at i-prop up na kunwari maayos ang gobyerno ni Marcos sapagkat nakikinabang sila. They are sharing in the loot sa pinagnanakawan at kinukulimbat na pondo. At nagagamit nila para sa kanilang vested political interest, preparing for 2028 na mapipigilan nila na makabalik o makakapamuno ang Duterte leadership or brand of leadership sa katauhan ni Vice President Sara Duterte. Kaya hindi nila tinitira ang iskandalo ng korupsyon, pandarambong at pangungurakot. Wala silang pakialam kung ano ang sentimientong totoo sa hanay ng mga mamamayan, basta sila ay gamitin sa pagkakaroon ng mga atake at napupunduhan sila upang mapahina ang Duterte political influence sa Pilipinas. Tudo atake sila. Kaya nga itong mga gimmick sa ICC, ang mga gimmick sa mga kaso, at iba pang mga paghaharas kay Vice President Sara Duterte, kay Pangulong Rodrigo Duterte, lahat ng ito ay sistematiko, organisado na ginagawa ng mga grupo ng trolls na binabayaran minimum, sabi ni Senator Marcoleta, 1 billion pesos po ang allocations ng pundo ng gobyerno ni Marcos at nila Romualdez para gumamit ng trolls. And that is publicly acknowledged ni Marcos. At malamang nanggagaling yan kung hindi sa confidential fund ni Marcos na umaabot ng halos 5 bilyong pesos, no? 5 billion pesos
taon-taon at ubos yan every end of the year, nanggagaling ito sa mga flood control projects na dinurubo at kinulimbat at kinurakot nila. Okay? Pangalawa po, itong mga political mercenaries like ang grupo ng Akbayan, yung mga remnants and survivors ng Liberal Party Group nila Dilima at Ontiveros at nila Trillanes at ang mga remnants ng CPP, NPA, NDF sa urban operations, ginagamit din po sila sa tinatawag na tactical alliance kung saan sila ang nagsisilbing frontline attack dogs upang bumira ng propaganda, ng political operations, and mga demolition jobs, and mga special operations, kagaya ng pagpapadukot kay Pangulong Duterte, at ipatapon sa ICC, yung mga maniobra at counter-maniobra sa ICC at sa Europe, at dito sa Pilipinas, at pati po dito sa kunwari nilang pagbirada kay Vice President Sara Duterte na muli nilang bubuksan ang impeachment complaints after na maglapse ang 1 year ban or prohibition as declared by the Supreme Court sa naunang desisyon kung bakit na ibasura po ang bogus at mapangwasak na impeachment complaints na yon laban kay Vice President Sara Duterte. So sila pa rin po ito. The same groups, the same people, and the same motivation. Huwag makabalik ang mga Duterte at dapat mapigilan ang muling paglakas ng Duterte political movement sa brand of leadership nila. Yan ang layunin nila. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Attorney Rowena Binguanzon for standing up to expose ang ganitong maruming laro sa alyansang politikal ni Marcos at ni Romualdez na pinupunduhan nila ang kagaya po nito ng may pagkasindikato na political mercenary sa katauhan nitong grupo nila Ronald Boy Lamas, nila Risa Hontiveros, nila Laila de Lima, and even ang mga tagapagtaguyod ng communist terrorism ng CPP, NPA, NDF na sumasakay dito po sa issue ng pagkakaroon ngayon ng medyo controversial na pangyayari involving Attorney Rowena Binguanzon. Ayan. So, malinaw at maganda ang punto de vistang inilatag ni Attorney Binguanzon na ito ay isang orchestrated, well-funded, highly organized troll operations and political mercenary operations kung bakit dinudumog siya sa social media sapagkat kritiko siya at naninindigan ng malakas at matunog laban po sa korupsyon at krimen at pandarambong na nagaganap sa ilalim ni Marcos at ni Romualdez na siya naman pong pinoprotektahan nito mga trolls at ng mga hilaw na komunista, mga yellow and pink zombies at ng mga urban operatives ng CPP, NPA, NDF dahil nakikinabang sila sa pangungurakot at pangungulimbat ni Marcos, lalo na po sa limpak-limpak na pundo at sa lapi na pinupundo sa kanila. Okay? At ang pangalawang punto na gusto nating diinan po dito, si Congressman Kiko Barsaga at ang kagaya po ni former Comelec Commissioner Rowena Binguanzon ay tinatarget pa isa-isa at pinupukusan. Pati po ang mga ilang personalidad, no? Like kagaya ni Senator Marcoleta, kagaya po ni Congressman Mike Defensor, at iba pang grupo na kagaya po ni Ka Eric na maingay pa rin at naninindigan na magsiwalat at magbunyag ng totoong kaganapan sa gobyerno na sindikato na pinamumunuan ni Marcos at Romualdez, kaya kami tinatarget. In fact, December 12 ay deadline ko po sa pag-submit ng counter affidavit sa Quezon City Prosecutor's Office sa kasong isinampa sa akin ng PNP-CIDG na inciting to sedition. Hindi pa kasama ang ibang kaso na pending pa, like ang kaso ni Risa Hontiveros na isinampa niya sa DOJ, Department of Justice Central Office, hinggil sa sinasabi niyang cyber libel nang siya ay binunyag ni alias Michael hinggil po sa kanyang pagkakasangkot sa witness tampering at witness for sale
na operations niya sa kanya mga Senate committee hearings. Hindi po ako nagsabi niyan, may video na kumakalat, itinuro niya ako na sangkot sa ganyang pagbubunyag sa kanya. So may kaso pa kami nga hanggang ngayon dyan. So tama po na dapat ibunyag at ipakita ni Atty. Rowena Binguanzon at ni Congressman Kiko Barsaga at na mga kagaya po natin na naninindigan na hindi tayo patitinag sa pananakot, panghaharas, pangbubuli at intimidations. Otherwise, tayo po ay lalamunin ng buong buo ng nabubulok na sistemang ito upang manatili ang kaabusuhan at ang kanilang pangungurakot at paglapastangan sa pundo at karapatan ng mga mamamayan sa isang matino at maayos na panggobyerno. Thank you, Congressman Kiko Barsaga, and thank you, Atty. Binguanzon, for standing up with the people. At maraming salamat sa pagbubuo ng ganitong uri ng mga talakayan na hindi po tayo basta-basta maaantig ng pananakot at pangbubuli para isiwalat ang katotohanan at ang tamang pananaw hinggil sa kung ano ang nararapat na pananagutan nila Marcos at Romualdez kung bakit nabubulok ang politika at buong lipunan at napupunta sa pagkalugmok ang ating buong bayan, ang buong ekonomiya dahil sa usapin ng panggobyernong mali, baluktot, kurakot at abusado. That's the real issue na dapat nating maipakita. At yan din po ang pinapanindigan ni Atty. Binguanzon kung bakit natin siya nirerespeto pagdating sa ganitong usapin na hindi siya nagpapatinag, hindi niya pinapayagang i-bully siya o i-intimidate at iharas ng mga kagaya ni Boy Lamas, ni Ronald Lamas, si Boy AK-47 at ng mga kabalahibo nila na pare-pareho ang layunin. Wasakin, pigilan, paralisahin ang muling pag-angat ng Duterte brand of leadership dahil takot na takot sila na may umiral na matino at malakas ang loob na gobyerno na maninindigan para sa interes at kabutihan ng mamamayan at hindi para kontrolin ng oligarko at mga gahaman na kagaya nila at may malakas ang loob na ipatupad ng tama at patas ang batas para sa mamamayang Pilipino. Muli, huwag ninyong kalimutan ang ating People's Advocacy Center, ang ating support line, ang GCash line at support line of coordination 0916-308-7710. Uulitin po ni Ka-Eric, 0916-308-7710. GCash line at the same time yan na rin po ang support and coordination line through kay Rohilda Celis Kailangging. Mahalin natin ang bansang Pilipinas. Walang ibang magmamahal nito kundi tayo ring mga Pilipino. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. May God bless everyone and may Allah will be with those who are Muslim brothers and sisters. Bye for now. Mabuhay! At maraming salamat. See you again in the next episode of Video Analysis and Video Talakayan with Ka Eric.